Hello, good morning po. Ito na naman po ang inyong parking lot vlogger. Ang share ko naman po sa inyo ngayong umaga ay ang tungkol sa vitamin C. Yung pagpumunta ka sa dagat, ngayon vitamin C. Ayan. Pag nagbakasyon ka, joke lang po. Yung vitamin C, ayan, pag-aralan natin yung vitamin C. Kapag ka nasobrahan ka daw po sa vitamin C, ay pwede kang magkaroon ng diarrhea, o kaya hyperacidity, o kaya magkaroon ka ng kidney stone kasi yung vitamin C pwedeng ma-convert sa calcium oxalate na nagkukos ng kidney stone. Ayan po. Pagka naman kulang ka sa vitamin C, pwede ka daw pong magkaroon ng scurvy. Yung nagbi-bleed yung gums mo. Kasi 'di ba sa collagen formation, importante yung vitamin C. At saka po yung mahina yung immune system mo kasi kailangan natin ng vitamin C. Tapos yung poor wound healing. Kapag ka nagkasugat ka, medyo matagal gumaling yung mga sugat. Kaya kailangan natin yung vitamin C kapag ka nasugatan ka for wound healing. Ayan po. Isa pa pong isa-share ko sa inyo ay ang tungkol dun sa pagkakaiba ng ascorbic acid at saka sodium ascorbate. Yun po kasi yung dalawang form ng vitamin C. Yung sodium ascorbate na bago ay tinatawag siyang less acidic. Hindi siya acidic kasi nga yung ascorbic acid acidic kasi po, you know. Sodium ascorbate is considered buffered or alkaline. Hindi siya acidic. Mas maganda daw po siya sa mga taong may hyperacidity. So pwede siyang i-take in high doses kasi nga less acidic siya. Kaya lang watch out po sa mga high blood kasi nga may sodium, no? Sodium ascorbate. Tapos kapag bibili kayo ng vitamin C, tingnan nyo po yung label na ascorbic acid, pero makikita nyo dun sa label sa baba, sodium ascorbate. Yun yung mas maganda daw po na vitamin C kasi less acidic. Yung isa namang traditional na vitamin C po, yung ascorbic acid, yun yung original na vitamin C. Kaya lang in high doses, mas acidic siya. So hindi siya, it may cause gastric irritation. Ganon. Ayan po, konting kaalaman lang po ang share ko ngayong umaga. Thank you for watching and listening.